Oo, hihimayin natin ito. Paano kung sabihin ko sa'yo na yung simpleng pag-lean back ng mga 3 pulgada at yung literal na paghinto doon mismo ay mas nakakabuo ng core strength at stability kesa sa paggawa ng 100 sit-ups? Oo, kasi sa unang tingin talaga kapag nakita mo ang galaw na ito, parang wala ka halos ginagawa, di ba? Right. Nakaupo ka lang tapos aatras ka ng konti, pero the moment na silipin natin yung nangyayari sa loob ng katawan mo, isa pala itong biomechanical hurricane. At yan talaga ang madalas ma-misunderstand sa Pilates kasi sanay tayo sa fitness culture na sumasamba sa full range of motion. Yung mga galaw na nakakapagod tingnan? Exactly. Pero kapag na-master mo yung tinatawag na half roll back, marirealize mo na ang pinakamalaking hamon sa katawan ay hindi yung paggalaw ng mabilis. Ang totoong test ay yung pagkontrol sa pagbabagal at paghinto. It's a complete masterclass in stability and mobility. Kaya para sa malalim na pagsusuri natin ngayon sa ating mga sources, focus tayo sa isang napakadetalyadong breakdown. Titingnan natin yung notes mula sa Mathwork Half Rollback na PDF. Na isinulat ni Caroline Berger de Femini. Yes, siya yung founder ng BioCaleres Paris at isa siyang highly technical na Stott Pilates and gyrotonic instructor. So ang mission natin today ay intindihin kung bakit ang isang mukhang simpleng exercise na ito ay napakahalaga. Kasi hindi lang ito basta workout eh. Totoo. Kaya kung palagi kang nakaupo sa trabaho, nakakaramdam ng pangangawit sa likod, o gusto mo lang mamaster ang sarili mong katawan, para sa iyo ang sesyong ito. We are going to unpack exactly how and why this works. Precisely. At gusto kong i-emphasize na hindi ito basta instructional guide lang. Ang text ni Caroline ay isang deep exploration sa neurology at biomechanics ng paggalaw. Tinuturuan yung nervous system. Tama, it's about retraining your nervous system kung paano mag-stabilize ng spine habang inililipat mo ang bigat mo. Okay, let's unpack this starting position. Kasi based sa notes, bago ka pa man gumalaw, may napakahipit ng requirements kung paano ka uupo. Ang daming details dun sa prep pa lang. Oo nga eh. Nakaupo ka, bahagyang nakabaloktot ang mga tuhod, tapos yung mga binti mo ay magkalayo ng kasing lapad ng balakang. Pero ang talagang nakaagaw ng pansin ko ay yung emphasis sa paa. The feet. Crucial yan. Sabi kasi, kailangan nakalapat ng patag ang mga paa sa sahig. Ang analogy ko nga rito, ang posisyong ito ay parang pagbubuhos ng pundasyon sa isang bahay. Kung palpak ang semento sa umpisa, guguho ang bubong. That's a perfect way to put it. Pero teka, may tanong ako. Kung tiyan at balakan ng pinupuntirya ng exercise na ito, bakit kailangan nakastretch at super active ang mga braso? Nakaparallel pa daw sa sahig. Ang nakakabilib dito, it sounds counterintuitive, no? Bakit mo papaguruin ang upper body? Oo, parang unnecessary fatigue sa balikat. Pero ang hindi nakikita ng karamihan ay ang role ng scapulae o yung mga omoplates o paypay natin sa likod. Kapag ini-stretch mo ang braso mo paharap, hindi mo lang basta inaangat yun. May na-engage na iba. Yes, ini-engage mo ang serratus, anterior at iba pang shoulder stabilizers para i-lock ang scapula sa ribcage mo. Isipin mo ang isang crane sa construction site. Okay, a crane. Kapag ang crane ng cab ay maglilihin pabalik, kailangan itong i-extend ang boom paharap bilang counterweight, tama? Gets ko. Oo, para hindi tumiyaya yung buong crane dahil sa shift ng center of gravity. Tumpak. Ang mga braso mo ang nagsisilbing counterweight. Kapag naka-engage at nakalock ang omoplates mo, pinoprotektahan nito ang cervical spine o yung leeg mo. So lumilikha siya ng parang tulay. Exactly. Isang tulay na nag-okonekta sa itaas at ibabang bahagi ng katawan para hindi ka mag-collapse. Kapag hindi stable ang balikat mo habang umaatras ka, ang natural instinct ng katawan ay i-tense ang leeg. I-shrug yung shoulders? Oo, para i-absorb yung shift ng bigat. Kaya maraming tao ang sumasakit ang leeg kapag nag-ab workout. Wow! So by keeping the arms stretched and active, you're basically turning off the neck muscles? Naka-anchor ka na, protektado pa yung spine mo. Ngayong matatag na ang ating pundasyon, paano ba talaga natin sisimulan ang paggalaw? Dito napapasok ang pinakamahalagang parte, yung sayaw ng paghinga at pag-roll. Ayon sa text, magsisimula ka sa isang malalim na paghinga. Yung inspiration, oo.
Bakit kailangan ng deep breath bago pa man gumalaw? Kasi yung paghinga ang naghahanda at nag-stabilize sa lumbopelvic region. Pinupuno mo ng hangin at pressure yung lower back at pelvis mo. Kumbaga, parang pinupuno mo ng hangin ang isang gulong para hindi ma-deform kapag nilagyan mo ng bigat. Magandang mechanical analogy yan. Nagiging solid cylinder yung torso mo. Tapos, sa pag-exhale, doon pa lang magsisimulang mag-roll patalikod. Sabi sa source, ang susi daw ay ilayo ang mga ASIS, yung epines iliac anterior superior. O yung matulis na buto sa harap ng balakang para masimple. Right, ilayo daw yung mula sa femur or buto ng hita habang pinapanatili ang spinal flexion. Yung C-curve ng likod? Dito na magiging sobrang interesante ang lahat kasi yung transverse abdominis at obliques ay nagko-compress habang ang hip flexors ay nagtatrabaho ng eccentric pababa at concentric pataas. May matinding tension na nangyayari doon. Pero wait, may malaking babala sa notes. Sabi doon, hindi dapat lumagpas ang pag-roll sa posisyon ng mga ischions o yung sit bones. Teka, hanggang sit bones lang? Oo, hanggang doon lang talaga. So, hindi ito parang normal na sit-up kung saan humihiga ka ng tuluyan sa sahig. Parang nagre-rewind ka ng tape pero hanggang kalahati lang para hindi masira. I love that comparison. At sasang-ayon ako diyan. Kasi ang madalas itanong ng mga tao, bakit hanggang halfway lang? Oo na, bakit hindi mo i-maximize yung range of motion? Kasi kapag lumagpas ka sa vertical na posisyon ng balakang, kapag lumampas ka sa sit bones, mawawala yung muscular connection sa tiyan. Bibitaw yung abs. Bibitaw. At kapag bumitaw yung abs, babagsak lahat ng bigat at tension sa ibabang bahagi ng likod, sa lower back. Kaya pala sumasakit ang lower back ng marami kapag nagko-core workout. Exactly. Ang tunay na layunin ng exercise na ito ay buksan ang hip joints nang hiwalay sa gulugod. At hindi lang basta humiga sa mat. By stopping at the sit bones, nandyan yung peak tension. Grabe. Mas mahirap pala siyang i-hold kaysa sa humiga ng tuluyan. Pinipigilan mo yung momentum eh. Sobrang hirap. Kaya, ang tanong ngayon, paano kung nahihirapan ang katawan mo sa limitasyong ito? Lalo na sa mga beginners. Paano natin mas mapapadali o mas mapapahirap ang exercise na ito? Doon na pumapasok yung mga accessories, yung mga props. Sabi sa source, pwede kang gumamit ng flex band na nakapulupot sa mga paa. Yung mahabang elastic band. Oo. Sinusuportahan daw nito ang bigat ng katawan, pinapadali ang pag-roll ng balakang, at tinutulungan ng mga beginners na ma-maintain ang flexion ng walang takot na matumba. Tapos, may option din na gumamit ng fitness circle sa pagitan ng mga hita. Para naman magdagdag ng resistance. Right! Nag-a-activate ito sa lower body muscles at humihingi ng mas matinding lumbopelvic stability. Pwede ring sponge o bola. Kumbaga sa video games, ang flex band ay parang training wheels o assist mode. Nakakatuwa yung analogies mo. Habang ang fitness circle naman ay parang pag-unlock ng boss level na mas mahirap. Pero teka, magbibigay ako ng pushback dito. Sure, ano yun? Hindi ba pandaraya o cheating ang paggamit ng flex band? I mean, hindi ba dapat sariling lakas mo lang ang gamitin mo para lumakas yung core mo? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, hindi ito pandaraya. Isa itong napakahalagang adaptation. Adaptation. Paano? Kasi kapag masyadong mabigat ang isang galaw para sa kasalukuyang lakas mo, magpapanik yung nervous system mo. Gagamit ka ng compensatory muscles. So sa halip na abs ang gumana, leeg at likod ang bubuhat. Tumpak, binibigyan ng flex band ang katawan mo ng tamang sensory feedback. Kinukuha niya yung kaunting bigat para matutunan ng utak mo ang tamang landas ng paggalaw ng hindi sinasakripisyo ang forma. Gets ko na. So tinuturuan mo yung utak mo na, ganito pala dapat yung feeling na relax ang leeg pero nagtatrabaho ang tiyan. Exactly. At kapag nakuha mo na ang tamang forma gamit man ng props o hindi, may isang kakaibang pakiramdam na mangyayari. Ito yung nakasulat na isang malalim na epekto na lagpas sa pisikal na lakas. Sabi sa text ni Caroline, may pakiramdam daw ng la surprise.
yung letting go. Oo, letting go habang nananatiling naka-engage ang mga muscles. Gumagawa daw ito ng parang reset para sa spine o gulugod. Kasi nandun na sa tamang lugar yung load ng katawan. Ang patuloy na paghinga, pagbukas ng balakang at matatag na omoplates ay nag-aalis ng mga naipong tensyon sa katawan. Isa daw itong dialogue sa sarili na nagpapataas ng conscience corporel. O yung body awareness. Pero wait, ang sinasabi mo ba, ang simpleng pag-upo at pag-roll patalikod na ito ay hindi lang basta exercise, kundi isang form ng meditation? Oo, eksakto. Kasi you have to be so incredibly present. Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang tanong. Paano ba natin ginagalaw ang ating katawan sa pang-araw-araw? Oo nga, karamihan sa atin nakaslouch lang sa harap ng laptop. Di ba? Ang pag-intindi sa sarili nating limitasyon, like stopping right at the sit bones, at ang malalim na focus sa ating transverse muscles, ay nagpapabago sa simpleng mechanical na galaw. Nagiging proseso siya ng pagkilala sa sarili. Yes! Tinuturuan nito yung utak mo na kusa ng itama ang posture mo sa araw-araw para maiwasan ang mga injuries. Rewriting your movement software, kumbaga. Ang galing, kung isusummarize natin yung naging paglalakbay natin sa pagsusurining ito. Mula sa pag-upo pa lang, Oo, nagsimula tayo sa matibay na posisyon ng mga paa na nakalapat sa sahig at mga kamay na nakastretch out bilang counterweight, patungo sa eksaktong paghinga para i-pressurize ang torso. tapos yung maingat na mechanics ng pag-roll. Na hanggang sit bones lang para hindi masira ang form at hindi saluhin ng lower back ang bigat. Pinag-usapan din natin yung mga nakakatulong na accessories tulad ng flex band at fitness circle para i-train ang utak. At syempre, yung malalim na connection ng isip at katawan sa dulo. Yung lache prise. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig ngayon? It's all about how you carry yourself. Oo. Gusto ko sanang iwanan ka ng isang mapanuksong kaisipan. Isipin mo ito, kung ang isang maliit at kontroladong pag-usog ng iyong balakang habang nakaupo sa sahig ay kayang i-reset ang buong gulugod mo at alisin ang mga chronic na tensyon? Ano pang mga maliliit na galaw sa araw-araw ang hindi natin napapansin? Exactly. Tulad ng kung paano ka sumandal sa upuan mo ngayon o kung paano mo kinukuha ang kape mo sa umaga, pwede palang maging susi ang mga ito sa isang katawang walang iniindang sakit. Little movements make the biggest difference. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalim na pagsusuring ito ng human biomechanics. Imbitasyon namin sa iyo ay mas maging pamilyar at mausisa sa kung paano gumagalaw ang iyong sariling katawan. Stay curious. Hanggang sa susunod na paghimay natin ng mga ganitong paksa. Ingat!